Magandang araw po sa inyong lahat at kami po ay nalulugod kayo ay nakarating sa ating Bible study. Marami pong salamat sa inyong pagdalo. Ang narinig niyo po ay mga awit sa kulungan ng correctional. Sila po ay ang praise and worship singers ng Volunteers of Christ. Kaya po, makinig po tayong lahat sa ating aralin nang sa gayon tayo po ay lalong lumago, tayo po ay lalong matuto at lahat po ng ating matutuhan ay ibigay natin sa ating Panginoong Hesus. Marami pong salamat. Bilang pasimula po o introduction sa ating aralin, ito po ay ibibigay ko sa inyo ngayon sa maikling summary na gagawin natin sa tuwing tayo po ay magkikita linggo-linggo. Ako po sa hindi pa nakakaalam ay si Brother Bert. Tawagin nyo lang po akong Brother Bert Nunez o Brother Bert o Albert. Yun po ang pinakamatamis na madidinig ko sa inyong mga labi na tawagin akong isang kapamilya ninyo, Brother Bert. Salamat po. Sa pag-aaral po natin ng ating mga aralin sa Biblia ay marami po tayong tatalakayin. Ngunit bago po tayo o bago natin pasimulan ang ating mga gawain para tayo ay magkaroon ng karunungan mula sa Diyos, ako po'y maghahatid sa inyo ng ilang bagay hinggil sa akin. Ako po ay pinanganak ng Catholic parents o ang mga magulang po ay Katoliko. Wala pong masama sa Katoliko, hindi po natin sila sisiraan. Ang mahalaga po ay mapag-alaman natin ang tunay na nilalaan ng Biblia, ang tunay na katotohanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ako po ay pinanganak noong 1942, June 5, 1942. At sa ngayon po, pagdating po ng Hunyo 5, ako po ay 70 years old na. Pangarap ko po na magawa ang video ito para po sa kapakanan ng mga hindi pa nakakaalam at gayon din po para maging matuwaran o matularan ninyo ang aking mga ginagawa ayon sa sinasabi ng Biblia para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa aking pong pag-aaral, nagtapos po ako ng master's degree at doctorate degree sa Summit Bible College. Hindi po ibig sabihin na mas magaling ako sa inyo o mas marunong ako sa inyo. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Hindi po tinitingnan ng Diyos ang karunungan natin. Ang gusto niyang makita ay kung mayroon tayong panahon para sa Kanya na magsilbi, magpuri, nang sa gayon ang Kanyang kaluwalhatian ay lalong lumaganap sa balat ng lupa. Kaya po, tayo po lahat ay magkakapatid lang. Hindi po ninyo ako leader, hindi po ako isang tao na dapat yung itaas. Ang dapat pong itaas natin ay ang Diyos at ang Kanyang salita. Noong 2003 po, ako po ay na-stroke doon po sa Bakersfield, California. Nangyari po yun pagkatapos po ng aking pag-aaral o seminar sa eskwelahan. Dinala po ako sa hospital, sa Seventh-day Adventist Hospital, at pagkatapos po noon ay ibinalik ako sa bahay namin at nagpagaling. Ang pangalawa pong stroke na nangyari sa akin ay 2 taon na nakakaraan. Noong July 30 po, 2010. Hindi ko po inaasahan na mangyayari ang bagay na yon sapagkat halos 7 taon na akong nananalangin sa aking pong takot na maoperahan. Ang pagkatakot ko po ay hindi ibang bagay, kundi ito po ay pangkaraniwan sapagkat tayo po ay tao lamang. Hindi po ako tumigil ng pagdasal
At nagtataka po ako kung bakit nung nasa hospital na po ako, bakit parang hindi dininig ng Diyos ang aking panalangin. Ngunit pagkatapos po noon ay sinabi niya sa akin na ang pagkakahiwa sa aking dibdib ay tanda o marka ng kanyang mahigit pang paggamit sa akin habang ako ay nabubuhay. Kaya doon po ako ay lugod na lugod sa kanya. At nung pong panahon na dapat akong operahan at nadala po ako sa emergency, nawala po ang aking takot. Tuloy-tuloy po ako sa emergency at ako po ang nagsabi na let's go ahead. Kaya po, hindi rin ako pinabayaan ng Diyos, naroroon siya. Kaya sa ating lahat, mahal tayo, tunay na mahal tayo ng Diyos, kahit saan tayo naroroon. Hayaan lang natin siyang paglingkuran, purihin at sambahin. Sa pag-aaral po natin mula sa araw na ito, ngayon po ay April 28, Sabado po ngayon, at naririto po ako sa aking maliit na silid o kwarto po, at dito ko po ginagawa ang taping. Mapapakita ko po sa inyo kung paano nagawa lahat ito sa mga bagay na itinuro sa akin ni Lord para ito po ay maganap. Ito po ang kinalulukdan ko na paglingkuran ng Diyos. Ang Volunteers of Christ po, yan lang po ay parang pangalan na ibinigay ko noong 2003 pagkatapos po ng una kong sakit una akong na-stroke. November po 2003, nagpunta po ako at sa opisina po ng Sacramento at doon ko po itinatag ang Volunteers of Christ. At pagkatapos po noon ay lumuwas ako ng Pilipinas ng 2004 at doon na po nagsimula ang gawaing misyon dito sa Pilipinas. At ang misyon po namin ay tuloy-tuloy po at ako po ay siyang-siya at walang katapusan ang aking kasiyahan at walang pagod po akong naglilingkod sa Diyos na sana po maunawaan ninyo kung bakit ganoong kasigla na lang ang aking buhay even po sa panahon ito na ako po ay 70 years old na. Magpapatuloy po tayo. Ito po ang eskwelahan na aking pinag-aralan. Kayo din po ay makakapag-aral dito. Meron na po sila sa internet at meron po sila din sa actual na classroom at meron din po sila sa correspondence. Kaya marami po kayong pagkakataon doon sa mga iba na gustong mag-aral at palalimin ang kanilang mga nalalaman. Ito po ang una kong natapos. Ang ibig pong sabihin nito ay Master's Degree of Theology. Pagkatapos niyo po ng pag-aaral sa kolehiyo, kung gusto niyo pong mag-aral pa ng higit pa o isa pang betang mula sa graduation ninyo sa college, pag natapos po ninyo ito ang ibibigay sa inyo, ang Master's Degree Diploma. Nang matapos ko po ito, ay hindi ako huminto. Kaya nagtuloy-tuloy po ako at noong 2005 ay natapos ko rin po ang pagka-doktor o pagkadalubhasa sa pag-aaral hinggil sa Diyos. Hindi po ibig sabihin na ako ay magaling o pinakamagaling. Ang ibig lang sabihin po, medyo tumaas po o napalalim ang aking pag-aaral. Kaya ulitin ko po, hindi po ako mas magaling sa inyo. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Kaya wag po kayong mahihiya na magtanong sa akin. Lahat po ng tanong hinggil sa Diyos ay Kanyang sasagutin. At tayo pong lahat ay dapat maging magkakapatid sa Kanyang harapan at magmahala ng sagayon. Tuloy-tuloy po ang biyaya ng karunungan na ibibigay niya sa atin. Ito po ang seal o insignia ng Volunteers of Christ. Sa lahat po ng aming gamitin, ito po ay nilalagay namin.
Hindi po ito sinyelas o seal na dapat nating luhuran o sambahan. Ito lang po ay palatandaan na kapag nakita natin ito po ay gawa o galing o gawain ng ministeryo ng Volunteers of Christ. Maulit ko po uli, noong July 30, 2010, ito pong nakikita ninyong litrato o slide, ito po noong matapos ang aking operasyon sa puso. Ang tawag po nila triple bypass surgery. Nang matapos po ito, dito po ako idinala sa kwartong ito at ayan po, nakunan ako ng litrato at ayan po ang aking kalagayan pagkatapos po ng operasyon ng 3 hanggang 4 na oras. Ito po ang sugat na o hiniwa sa aking dibdib upang buksan ang aking puso. Nang makita ko po ito at nakita ko po sa YouTube ang paraan para operahan ng puso, tunay pong napakadelikado. Kaya ang pasasalamat ko po sa ating Panginoong Diyos ay abot hanggang langit sapagkat binigyan niya pa ako ng buhay para mapaglingkuran siya. Marami pong salamat, Lord. Ito naman po, pagkatapos po ng 1 linggo sa hospital na ako ay magpagaling, naririto po ako ngayon at may ngiti na, may hawak pang lobo at tunay pong may sigla. Kaya marami pong salamat, Lord, sa bagong buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Ito po ang pinakamahalaga sa ating aralin ngayon. Ito po, nang nagpapagaling ako, lahat po tayo ay nasasabi nating merong Anghel de la Guardia. Ito po ang aking Anghel de la Guardia na ipapakilala ko sa inyo. Siya po ang nagalaga sa akin habang ako ay nasa hospital. Kaya po tatawagin ko siya kung naririto na siya, at siya po si Angelita na nag-alaga sa akin at nagpagaling sa akin habang ako ay nasa ospital. Katulong ko rin po siya sa ministry at hanggang ngayon po naririto po siya. Palakpakan po natin siya. Amen. Okay, come here, Angelita. Naririto po siya. Okay, ayan. Hello! Magandang umaga po o magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa opportunity na pinagkaloob sa amin ni Lord na makapag bigay sa inyo ng magandang balita ni Lord sa pamamagitan ni Brother Bert. Salamat po sa kanyang kalakasan at sa mga wisdom and knowledge po na binibigay ni Lord sa kanyang buhay. Amen. And tingnan nyo po ang pakinggan at bigyan ng time ang pag-aaral pong ito. Salamat po. Amen. Palakpakan po natin uli ang aking anghel na nag-aalaga, nagmamahal at nagmamalasakit sa akin at higit sa lahat sa ating pong ministry sa Volunteers of Christ. Thank you. So, narito po tayo, pakikita po namin sa inyo ang mga bagay na aming nagawa na sa aming mission dito sa Pilipinas. Ito po ang mission namin itong nakaraang taon, 2011, at marami pa pong litrato na kaming mapapakita sa inyo noong mga nakaraang taon. Ang ipapakita po namin sa inyo ay para sa taong nakaraan, 2011, na naganap sa Pilipinas. Kami po ay nagkaroon ng evangelical tour muli mula noong October 5 ang 2011 hanggang January 16, 2012. Ito po makikita natin ang aming pag-aabala sa paghahanda para magbigay ng mga regalo. Our Christmas gift giving po doon sa mga bata nitong December 2011. Mga candy po, mga bagay, mga laruan ang aming inihanda para magbigay ligaya minsan sa isang taon dito sa mga kapuspalad na mga bata.
Narito po ang mga candy na galing po pa dito sa Amerika na aming dinala sa Pilipinas. Sinahati-hati po natin lahat yan para sila ay lahat magkaroon ng kapaki-nabangan at magkaroon po ng ng pagkakataon na magkaroon ng panglasa na sari-saring candy po na gawa sa Amerika. Tuloy po ang aming pagbabalo at ito po ay rush hour na. Kaya kami po ay nagmamadali hanggang gabi po. Kami ay nagbabalot ng sa gayon ay mabigyan lahat ang dapat mabigyan. Ngayon po, ito na ang final countdown natin. Tapos na po lahat, naibalot na po lahat ang aming dadalin. Kaya kami po ay handa na tumungo doon sa aming pupuntahan upang ipamigay ang mga regalo na mula sa mabuting puso na mga anak ng Diyos. Ito po ang pinuntahan namin sa Central Market. Ito pong area to, mga batang ito ay nakatira sa squatters area ng Central Market sa Maynila po. Kami po ay nagkaroon ng ministeryo doon at tinuruan po namin silang kumanta, magdasal, magbasa ng Biblia at iba-iba pang mga bagay para po nila matutuhan ang ating Diyos. Naririto po makikita nyo si Angelita at na natuturo sa mga bata. Ito po uli ay sa Central Market, Manila. Marami po kaming iba pang lugar na pinuntahan. Meron po sa Payatas, meron po sa Baseco, at sa iba-iba pang lugar. Meron po sa orphanage na makikita natin dito, sa Tahanang Mapagpala, at saka sa Bahay Kalinga. Ito po ang sinasabi ko sa Bahay Kalinga, na isang tahanan ng mga bata na pinabayaan, inabuso, at hindi binigyan ng pagmamahal. Kami po ay nagpunta doon. Ito po ang makikita ninyo, may ilang mga bata doon, mga babae po siguro mga kulang-kulang na 20, at sa mga lalaki naman po ay mga 10. Ito naman po ay aming pinuntahan. Ito po tinatawag naming mga batang lansangan, na kung nakikita po ng mga authorities o ng mga pulis, sila po ay dinadala dito po sa compound na ito. Ang compound na ito po ay, kung tawagin natin ay ang tawag natin dito, Receiving and Action Center. Kaya linggo-linggo po nandito kami at kami po ay nagbibigay ng pag-aaral sa Biblia. Tinuturuan silang kumanta, umawit at magdasal. Makikita po natin dito, meron po kaming mga palaro, mga games po na ginagawa namin, at sina po ang unang makakuha ng ministeryo ng verse po na sa Bible, ito po ay bibigyan ng gantimpala. Na ito po naman po ang munting Bible room na in-extend namin sa Bulacan. Ito po ay ginawa namin at naglululan po ito ng mga 50 tao para po sa Bible study linggo-linggo o kung may taon darating. Ito po sa Bulacan at nagumpisa na po ito last year. Ngayon po, pagpunta natin sa prison naman po, doon sa CIW, sa correctional, makikita po natin dito ang binyagang ginawa namin doon. Mahigit pong 100, kulang-kulang po na 130 ang aming nabinyagang mga prisoners o mga babaeng kababaihang nakakulong sa correctional doon po sa Mandaluyong. Ayan po, isa pang litrato na makikita natin, ang katuwaan po nila ay hindi mo matatawaran sa kagustuhan nilang maligtas at makarating sa kalangitan. Ayan pa po, marami pong litrato yan. Iilan lang po ang ipinakikita ko sa inyo at bibigyan ko po kayo ng CD at para makita ninyo lahat ang mga misyon, ang mga litrato na aming nakunan sa aming paglalakbay para sa misyon kay Lord. Ito po, sinulat natin, congratulations to all, natapos na po ang binyagan
Ayan po lahat ang mga nabinyagan at yung iba po ay hindi na makita sa litrato. Ito po ay kulang-kulang na o humigit na 50 po ang mga tao po na aming nabinyagan doon sa Correctional Institution for Women. Tignan niyo po ang kanilang mga ngiti. Bagamat sila po ay nakakulong, ang isipan po nila ay hindi nakakulong. Ang isipan nila ay malaya sa pagpupuri at sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Tunay pong nakakatuwa at nakakalugod ang makitang ang mga tao na bagamat sila ay nakakulong at tinanggalan ng laya, ay malayang-malaya po silang nakakapag-isip din at malayang-malaya silang maging maligaya sa kanilang kinalalagyan. Ito po ang aming ang leader po doon sa Correctional Institution for Women. Ito po si Pastora Fatima. Ito po, siya po ay binigyan ko ng karangalan 5-star leadership po award ang binigay ko sa kanya sapagkat po napakasipag ni Sister Fatima na magbigay ng aral at palaguin ang gawain ni Lord upang maraming maligtas pa at tumungo doon sa kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin si Pastora Fatima Buen. Ngayon po, bumalik tayo kung bakit binigay sa akin ni Lord ang idea na i-videotape ang araling ito. Pagbalik ko po sa Pilipinas, mula sa Pilipinas, pagbalik uli dito po sa aming tahanan sa Vallejo, California, wala pong tigil si Lord na sinasabi sa akin na ako ay kumilos at gumawa ng isang bagay na mananatili maski na ako po ay tinawag niya na o ako'y magpahinga na. Kaya po, ang ginawa ko, sumunod ako sa Kanya. Inisip ko po kung paano ang gagawin ko. Binigyan niya po ako ng idea ang dapat kong gawin para ang pag-aaral ko ay manatiling buhay maski na ako po ay wala na o patay na o nasa Kanya ng kaharian. Ang mga araling ko po ay maituturo doon sa mga taong gustong matuto at magpagamit sa ating Panginoon Diyos. Kaya sinimulan ko po, narito po, makikita ninyo, ginagawa ko po ang spotlight. So kinuha ko po yung mga bagay na ginagamit ko noong nagpo-photography ako at ang ginawa ko po ay gumawa ako nito at nag-improvise po ako, parang MacGyver po, gumawa ko ng paraan para makagawa ng spotlight. Dahil mahirap pong kumuha ng video kung walang enough na lighting. Kaya gumawa po ako ng paraan at ang ginamit ko po yung garden hose. Yung pong sa hardin na ilaw, ginamit ko po yun at gumawa ko ng paraan para maging spotlight. Ito po makikita ninyo dito. Ayan po ang ginawa ko. Binalutan ko po ito ng folder, ng cardboard, at binalutan ko rin po ng friction tape o ano tawag natin sa Pilipinas, electrical tape na itim. Nang sa gayon ang liwanag ay mapokus lang sa akin o dumiretso ang kanyang sinag. Makikita nyo rin po dito, ayan po ang natapos na spotlight na. 3 po ang ginawa kong spotlight ng sa gayon ay malinaw ang makita sa video ng ating pag-aaral. Ito po ang isa pa na makikita natin. Ito po ang close-up po ito ng spotlight na ginawa ko at nang sa gayon po ang liwanag ay tamang-tama lang habang ako ay nagtuturo sa inyo. Ito pa po yung dalawa, kaya meron pa po sa itaas nang sa gayon po ang liwanag ay kumalat ng tama ayon lamang sa dapat liwanagan o bigyan ng liwanag. Ito po ngayon yung 3, 1, 2, at 3. Yan po ang 3 liwanag ngayong tumatama sa akin para ako po ay makita ninyo ng mahusay. Ito naman po ang computer po na inihandog sa akin ng aking anak na si Nelson.
Nagpunta po siya dito habang ako po ay nagpapaturo kung paano po magre-record o mailalagay sa DVD ang video recording na gagawin ko. Ito po ang bigay niya sa akin, ang loving gift niya sa akin, ang Apple computer na ginagamit natin ngayon. Ito na po ay matagal na equipment ko na po ito mula nang magsimula po ang ministeryo. Ito po ang projector. Ito po ang nagpo-project kaya natin nakikita ang ating mga gawain dito. Ito po ang nagpapalaki ng mga litrato kaya pagkatapos ko pong i-computerize lahat, yung mga bagay na ituturo ko sa inyo, ito po ang nagmamagnify o nagpapalaki nang sa gayon ay makita natin ng tama. Ito naman po ang recorder. Ito po ang nagre-record o nagtatransfer mula po sa video para po ma-record siya sa DVD. Ito po ang ginagamit natin at kailangan po bumili, kaya binili po namin ito para marami tayong ma-record, marami tayong mapag-aralan. Ang dahilan po nito ay maski na po nandito kami sa Amerika, ay magagamit pa rin ang mga CD o DVD na aming ipapadala sa inyo upang inyong pag-aralan. Pagkatapos po noon, meron po kaming dating screen, movie screen, at yan po ang ngayon ang makikita ninyo. So, sa harapan ko po, yan po ang ginagamit natin. At naglagay po ako ng idea, gumamit po ng idea, nakakita ako ng idea na yung kalahati ay nilagyan nila ng itim na tilon ng sa gayon. Mas maganda ang kuha at ang anino ko ay hindi masyadong makikita. Ito na po ang tunay na kompleto recording studio natin. Sa kwarto lang po ito. Ay hindi po ito malaking studio. Ito lang po ay napakaliit lang ng aming kwarto. Ngunit, ginawa po ng paraan ni Lord, tinuruan niya ako ng idea kung paano ang gagawin. Kaya lugod na lugod po ako na simulan ngayong araw na ito ang ating video taping. Andiyan po, nakatayo po ako dito, ang camera nasa harapan ko. Kaya tuloy-tuloy po tayo. Bago po kami nagsimula, hinintay din po namin ang mga singers sa CIW o sa prison po ng mga babae sa Mandaluyong. Tunay pong napakaganda, hindi po ba? Kaya sasabayan po natin sila sa darating na panahon sa pagkanta. Kaya palakpakan po natin sila sa kanilang magandang kinanta sa atin ngayon. At marami po silang kakantahin pa. Ito po, ang kwartong ito ay library ko. Ito po ang mga libro, mga librong ginawa ko, mga magazine, at iba't iba pa. Ito po lahat ang naipong kong mga aralin. Ang iba pong mga libro dyan ay hindi ko pa nabubuksan. Ang iba pong libro ay nabuksan ko pagkatapos po ng 5 taon o 10 taon na hindi ko alam kung bakit kinailangan kong bilhin yun noong unang-una pa. Ngunit magaling po ang Diyos. Alam niyang gagamitin ko yon, kaya inihanda niya ang aking pag-aaral. Kaya makikita po natin dyan. Ito po ang isa pang kuha. Ayan po ang mga libro. Ayan po ang mga ginawa kong libro na makikita nyo dito. Yan po lahat ay para sa Diyos. Wala po akong inaamin na aking kagalingan. Ang kagalingan po, kung meron man, ay galing lahat kay Lord at yan po ay gagamitin lang hindi para sa aking sarili, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tayo pong lahat ay may dunong at ating pong alamin kung saan natin ibibigay ang dunong na yan. Ito po ang isa pang angle ng pagkuha ng litrato. Ito po ang buong mga libro na ginamit ko. Sa loob po ng 35 taon na aking pag-aaral. Marami po tayong makikita dyan. And everything po, nandyan po ang tapes, nandyan ang video tapes, CD tapes, DVDs. Mga Bible ko po nandito lahat. Siguro mga 30 yan o higit pa na Bible na pinag-aralan ko po. At ginagamit kung may pagkakataon na dapat gamitin. Ito naman po ang personal computer ko. Ayan po ang mga librong nagawa ko.
At ito po, kung sumusulat ako sa inyo o sa CIW kung saan man, ito po ang computer na ginagamit ko sa aking pong preparasyon sa pag-aaral at paggawa ng Bible study. Ito po naman ang parte ng aking trabaho po, kaming mag-asawa ni Angelita. Dito po nagpe-prepare kami ng taxes at yung mga paralegal work po. Dito po kami gumagamit naman. Ito po ay nasa loob din ng isang silid na ito. Kaya makikita nyo po ang paligid na ito ay punong-puno. Tunay po na gamit ang silid na ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan po, ready na tayo. Kaya pagka dumating po ang pagkakataon na handang-handa na, yan po ay gagamitin natin. Ito po ang studio natin. Ngayon po, sa lahat po ng ginagawa natin, kasama po ako doon, meron din po tayong dapat na gampanan. Tayo po ay nahaharap sa ating desisyon kung ano ang gusto nating gawin sa ating buhay. Sinasabi po dito na nakikita natin, sinasabi ng Diyos na meron tayong karapatan na mamili kung ano ang gagamitin natin, kung ano ang paggamit natin sa ating buhay. Ito po ba ay para sa Kanya o para sa kamatayan? Ito po ba ay para sa buhay na walang hanggan o sa kamatayang walang hanggan? Kaya dito po makikita natin na meron tayo pong pagpipili. Nasa sa atin po yun. Ang ating pong destinasyon ay wala sa Diyos. Ang ating pong destinasyon ay nasa sa ating kasagutan, nasa sa ating pagpili. Marami na pong namatay. Napakarami na po. At ang mga tao pong namatay na yan ay namili din sila kung ano ang gusto nilang maging buhay. Ang mga tao pong ito, ang iba po ay namili na para sa Diyos, ang iba naman po ay namili sa kamatayan. Kaya po tingnan po natin, dito po hindi natin makita kung ano ang naging buhay nila. Dito po sa libingang ito ay may mga lapida tayong makikita at mababasa. Ang lapida pong yun ay nagbibigay kung ano ang naging buhay nila. Kaya po, sa pagkakataong ito, tignan po natin kung ilan o kung may mababasa tayo sa kanilang buhay na naganap habang sila ay nandito sa lupa. Ito po, tignan natin. Ito po ang mga ilan na maaring ito ang nangyari sa mga taong ito, bagamat hindi natin alam. Kaya po, ito po ay parang ehemplo lang ng mga taong namatay at ang kanilang piniling buhay sa lupa. Sa isa pong ito, nakalagay po dito, walang pasalamat sa Diyos. Ito po, 1920 to 1948. Nakakalungkot po, tunay na nakakalungkot po na ang isang tao po ay walang pasasalamat sa Diyos. Ngunit yun po ang pinili niya, hindi niya natuklasan na mas mahigit na yaman ang may relasyon ka sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ang pagpili po ay kanya-kanya. Hindi po natin maliligtas ang ating sarili o ang ating kamag-anak, pamilya o kapitbahay. Tayo po ay may kanya-kanyang desisyon at may kanya-kanyang pagpapasiya kung saan tayo hahanggan. Ang susunod po makikita natin o mababasa natin sa kanyang lapida, walang pagmamahal sa Diyos. Napakabuti po ng Diyos at mahal na mahal niya tayo. Ngunit ang tao pong ito ay walang pagmamahal sa Diyos sa kabila ng lahat ng ibinigay sa Kanya. Sa araw-araw, mula sa paghinga, sa hanging ibinigay sa Kanya nang sa gayon, siya ay magkaroon ng buhay sa Kanyang dunong at sa iba pa. Ngunit ang tao pong ito ay walang pagmamahal sa Diyos. Ang susunod po naman ay ang taong walang panahon para sa Diyos. Ang tao pong ito ay wala nang ginawa, kundi busy siya, hindi sa gawain ng Diyos, kundi para sa kanyang sariling kapakanan. Sa pagtatrabaho, ang overtime niya siguro ay hindi matapos-tapos,
Wala na siyang ginawa. Walang panahon sa pag-aaral ng Biblia, walang panahon sa na maalaman ng Diyos, walang panahon na tumulong, walang panahon na magmisyon. Wala siyang panahon, kahit anuman, para sa Diyos. At siya po ay pinanganak noong 1940 at namatay po noong 2012. Mga nakaraan lang po. Yung pong susunod po, nakatabi niya, itinapon ang buhay sa alak, sugal at babae. Hindi po tayo pinanganak hindi po tayo nilalang ng Diyos para ubusin ang ating buhay sa alak, sugal at babae. Sinayang po ng taong ito ang kanyang buhay na sana po ay magagamit ng Diyos. Ngunit wala siyang kaalaman sa Diyos, kaya hindi niya natutuhan na bigyan pansin at pahalagahan ang kanyang buhay. At sa banda po dito ay nakalagay po, walang patawad, walang kapatawaran. Tunay po na marami nakakakilala sa Diyos, ngunit kung tayo po ay walang kapatawaran, hindi tayo marunong magpatawad, sinabi po ng Diyos na tayo din ay hindi niya patatawarin. Kaya po, sinayang din ng taong ito ang kanyang buhay. Hindi niya natutuhan ang pagmamahal ng Diyos, kaya hindi rin niya alam magmahal. Hindi niya alam magpatawad. Kaya siya po sa ating kalungkutan ay walang kapatawaran. Sana po sa mga taong ito ay wala sa ating kaisipan. Sana po tayo ay hindi tumulad sa mga taong ito na binuhos ang kanilang buhay sa walang kapakanan. Marami pa pong mga bagay na dapat nating maalaman at matutuhan at doon po sa mga nakaraan na nakikita natin, sana po ay magsilbing aral sa ating lahat nang sa gayon ang buhay po natin ay magamit natin ng tama. Ito pa po ang isa. Tignan po natin kung tayo po ay kabilang sa mga ito at kung kabilang tayo ay mayroon pang paraan para tayo umiwas. U-turn po ang kailangan natin, tayo po ay bumalik sa Diyos. Tignan po natin. Ito pong taon to ay lapastangan sa magulang. Wala po itong ginawa kung hindi pasaway, pasakit ng ulo, at kalungkutan sa kanyang mga magulang. Muli po again sinasabi ko na sinayang niya ang kanyang buhay. At hindi lang yun, at siya ay pinahirapan niya pa ang kanyang mga magulang. Ang sabi po sa Biblia, ang sino mang magmahal sa magulang ay may mahabang buhay. Ang Diyos po pag nagbigay sa iyo ng mahabang buhay, ito po ay buhay na kalugod-lugod, ito po ay buhay na may kasiyahan. Ngunit ang taong ito ay hindi niya binigyang pansin ang utos ng Diyos. Lahat po ng utos ng Diyos ay hindi para sa Kanya, hindi para sa Kanyang kapakanan. Lahat po ng iniutos sa atin ay sa ating kapakanan. Kaya dapat po tayo ay magpasalamat sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Huwag po tayong lapastangan sa magulang. Kung lapastangan po tayo sa magulang, wala po tayong kahihinatnan at wala tayong biyayang makikita at matatanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Ang tao pong ito ay may katalinuhan. Basahin po natin ang kanyang lapida, matalino sa kasamaan, bobo sa katotohanan. Ito pong taong to ay magaling. Ngunit ang kanyang kagalingan ay ginamit niya sa kasamaan. Ang iniisip niya paano magnakaw, paano manloko, paano mandaya, paano makasira ng buhay. Yan po ang kanyang katalinuhan sa kasamaan. Bakit siya naging ganoon? Sapagkat siya po ay bobo o walang kinaalaman sa katotohanan. Kaya po ang ating pag-aaral ng Bible study ngayon ay para matutuhan natin ang tunay na daan. Tulad ng sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang buhay, ako ang katotohanan, ako ang daan. Ang tao pong ito ay may talino. Binigyan siya ng katalinuhan ng ating Panginoon Diyos, ngunit hindi niya ginamit ng tama. Wala siyang natutuhan sa katotohanan ng Diyos, kaya ang buhay niya po ay natapon din. Ito naman pong susunod dito, ang sinasabi po dito ay tamad.
Ang tao pong ito ay tamad, walang pangarap maglingkod sa Diyos, at natapos ang kanyang buhay sa katamaran na walang ginawa. Tunay po na nakakapanghinayang ang buhay ng taong ito. Sa kanyang katamaran ay walang nagawa. Kaya wag po natin tularan ang taong ito at tayo po ay maglingkod ng tama sa Diyos. Ang kanya pong katabi, katalinuhang ginamit sa walang kabuluhan. Ito po ang matalinong taong ito at ito pong isang matalinong ito ay iisa po ang kinahinatnan. Walang nagawang paglilingkod sa Diyos, ang katalinuhang ibinigay sa kanila ng Diyos ay hindi nagamit. Tunay pong nakakapanghinayang ang mga taong ito na sana po ay maging kaluwalhatian ng Diyos at sana po sila ay makarating sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang desisyon po nila ay hindi paggamit ng kanilang katalinuhan. Ang katalinuhang ibinigay sa kanila ni Lord ay ginamit nila ng wala sa ayos. At ito po isa ay katulad din nilang lahat. Nakasulat po dito, sinayang na buhay. Lahat po ng mga namatay na ito ay hindi nakarating sa langit sapagkat makikita natin sila ay walang pagkilala sa ating Panginoon Diyos. Ang kanilang kagustuhan lang, kanilang ginagawa lang ay lahat pang sarili. Ngayon po, lumakad po tayo at makikita uli natin ang mga iba't ibang buhay ng tao kung paano nila ginamit mula nang sila ay pinanganak hanggang sila ay mahimlay at ibalik sa lupa na kanilang pinanggalingan. Ito po, sinayang na buhay sa droga. Ang droga po ay nakakatakot na kalaban. Ngunit ang mga tao sa munting pagnanasa na magkaroon ng excitement o ng bagay na nakakaiba, ay dumaan sila at gumamit ng droga. Ang droga po ay kamatayan. Hindi po natin dapat ubusin o tapusin ang ating buhay sa paggamit ng droga. Sinayang na buhay sa droga. Ang katabi niya po, tinapon ang buhay, masamang bisyo. Bukod ang droga po ay masamang bisyo, ang tao pong ito ay may iba pang bisyo na hindi kalugod-lugod at hindi nakakapagpuri sa Diyos. Huwag po natin tularan ang taong ito at wag po natin tularan ang taong ito. Pareho po silang siguro magkapitbahay, magkapatid o anuman, at pagkat ang buhay nila ay pareho lamang at sila pa ay nahimlay na magkatabi. Dito po naman, sa puntod na ito, ang nakalagay naman ay walang pakialam, walang Diyos. Nakakatakot po ang buhay ng taong ito. Ito po ay nakatuon lang sa kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa mga gawain ng Diyos, sa katotohanan ng Diyos, at sa mga buhay na dapat sana siya ay magamit ng Diyos, ngunit siya ay walang pakialam sa Diyos. Huwag po natin tularan ang taong ito. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng buhay at dapat po ito ay ating mahalin at pagyamanin. Ang kapitbahay niya po o kapatid niya o kamag-anak niya, ang nakasulat po, natapos ang buhay, walang pakinabang. Nakakalungkot din po, hindi po ba? Natapos ang buhay, walang pakinabang. Ibig pong sabihin nun, useless ang naging buhay niya. Walang pakinabang, walang gawang nagawa. Walang-wala ang taong ito, kundi puro pang sarili lamang. Huwag pong ganyan ang ating gawing buhay. Dapat po ilaan natin at pagyamanin ang bawat sandali ng buhay natin sa lupang ito nang sa gayon po tayo ay magkaroon ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. At na dito po makikita namin, nakakatakot din po ang taong ito at nakakapanghinayang at nakakaawa. Sinasabi po dito, nabuhay at nagtapos sa kadiliman. Nabuhay at nagtapos sa kadiliman. Nakakatakot po ang buhay sa kadiliman. Wala pong pag-asa at ang kamatayan po ay walang hanggan. Ngunit ang mga iba naman po ay nagpasya ng magandang buhay o paggamit ng kanilang buhay. Ang isa pong ito ay nakalagay,
lingkod ng Diyos araw at gabi. Sino sa inyo ang tutulad sa taong ito na araw at gabi ay naglilingkod? Kung tawagin siya ng sinuman at kinakailangan ng tulong, siya po ay tatayo, siya po ay gagawa ng paraan. Kung kailangan pong mag-aral, siya po ay nag-aaral. Araw at gabi, wala siyang humpay sa paglilingkod sa Diyos at sa pag-aaral. Ito po ang taong dapat nating tularan. Ang kanya pong kapatid, kapitbahay o kamag-anak, nakalagay po diyan, naglingkod sa Diyos habang buhay. Tunay po kung titignan natin ang dalawang taong ito, sila po ay iisa ang hangarin, ang maglingkod sa Diyos. Tunay po na nakakapagbigay ng inspirasyon o pampasigla ang dalawang taong ito na naglingkod sa Diyos araw at gabi at buong buhay nila. Ito pong sa bandang kanan po na nakalagay, una sa lahat ang Diyos kahit saan, lahat ng oras. Una sa lahat ang Diyos kahit saan, kahit lahat ng oras. Kung yan po ang ating magiging prinsipyo sa buhay na unahin muna ang Diyos, tunay po tayo ay pagpapalain ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan sapagkat ang ginagawa natin ay ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya po sa darating na panahon, baguhin po natin ang ating patakaran sa ating buhay at unahin natin ng Diyos kahit saan, sa lahat ng oras, umuulan, bumabagyo, umaaraw, umiinit. Lagi po nating ibigay at ilaan ang bawat sandali ng ating buhay sa ating Panginoong Diyos. At ang isa pong itong nakalagay, puno ng bunga. Nakakita po ba kayo ng isang puno ng bunga? Hindi po bang hindi nakakasawang tignan? Hindi nakakasawang masdan? At ang mga buwang yan ay nagbigay ng kasiyahan sa kanya at sa ibang tao. Kaya ito po ang tularan natin. Ito pong isang to, ako po ito, si Brother Bert Nunez. Masunurin at tapat, hindi naman po na pinupuri ko ang sarili ko. Yun lang po ang pinaalam sa akin ng Diyos na aking gamitin. At marahil po sa kanyang paningin, ako po ay masunurin at tapat sa kanya. Sa internet po, meron akong Bible study, natagurian po akong Delivery Boy of the Lord. Sa pakikipag-usap po, ito na po ang ginamit ko. Marami po akong gustong ilagay sa aking lapida pagdating ng panahon na ako ay hihimlay na sa lupang aking pinanggalingan upang doon ako makarating sa langit. Marami po akong mga iba-ibang mga na salita na gusto kong ilagay sa aking puntod. Ngunit sa ngayon po, ito po ang huling pinaalam sa akin ni Lord na ito ang ilalagay sa aking puntod kapag ka ako ay namatay na at nahimlay na at bumalik sa lupa. Ito po, Brother Bert Nunez, masunurin at tapat, Delivery Boy of the Lord. 1942 po, itinakda ko na rin po ang aking kamatayan sapagkat hindi po natin maiiwasan ng kamatayan. Tinakda ko po ng 2042. So, gusto ko po na magkaroon pa ng 30 taon kung papayagan ni Lord. Bagamat napakahirap, mabuhay sa lupa at mas masarap sa langit, ako po ay ligayang-ligaya na mabuhay pa ng 30 taon nang sa ganun po ay maggamit lahat ni Lord ang karunungang ibinigay niya sa akin nang sa gayon maraming makaalam, maraming maging tagapagmana at maraming magamit nang sa gayon maligtas natin ang mga tao na dapat pang maligtas at mabigyan ng pagkakataon yung mga tao na gustong makarating sa langit. Kaya po inilagay ko dito 1942, 2042. 100 years. Nung pong namatay si Moses, hindi po siya nagkaroon ng panlalabo ng paningin. Hindi po siya nabawasan ng kalakasan. Kaya alam ko po na pagdating ko at habang tumatanda ako po ay lalong magkakaroon ng kalakasan sapagkat ang paglilingkod sa Diyos na kanyang katuwaan ay magbibigay sa atin ng kalakasan.
Sinasabi po natin dito kung nagbabasa tayo ng Biblia, the joy of the Lord is my strength. Bakit po ang kasiyahan ng Diyos ay iyong kalakasan? Ay ibig pong sabihin noon, kung masaya ang Diyos, wala siyang maisip kundi bigyan ka rin ng kasiyahan. At sa pagbibigay niya ng kasiyahan, bibigyan ka niya ng lakas. Kaya sa araw-araw o sa bawat sandali na pinasisiya natin ng Diyos, binibigyan niya tayo ng kalakasan. Sapagkat sa kalakasan natin, tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Kanya na Kanyang ikinasisiya. Kaya po lahat tayo ay magkaroon ng puso na maglingkod sa Kanya. Ngayon po, sa mga tao po na hindi makapaniwala kung sila ay may Diyos o hindi, basahin po natin ang mga kabanatang nakaraan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay napako at namatay, hindi para sa sarili niya, kundi po para sa ating lahat, upang bayaran ang mga kasalanan natin. Wala siyang kasalanan, pero ginawa siya ng Diyos na kasalanan para pambayad sa ating mga kasalanan. Kaya po ang kanyang buhay ay napakahalaga. Huwag po nating sayangin ang mga dugong dumanak sa kalbaryo ng cross, sa kalbaryo po ng kanyang dinaanan upang tayo ay maligtas. Huwag po natin sayangin yan. Kaya binibigyan po tayo uli ng ating Panginoon Diyos ng pagpipili. Piliin po natin ang buhay na walang hanggan. Huwag po ang kamatayan. Ang kamatayan din po ay walang hanggan. Doon po sa kanyang kalangitan, pag nakarating tayo, may buhay tayong walang hanggan. Doon po mapapawi ang ating sakit, ang ating pain po, ang kamatayan mawawala na, at buhay po nating walang hanggan sa kanyang kaharian. Hindi po ba napakahalaga na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Bakit mo sasayangin ang iyong buhay? Kaya kailangan ilaan natin ang buhay natin para sa Diyos. Bumalik po tayo ngayon sa ating video taping, sa ating pong paghahanda sa video taping. Ito lang po ang simula. So, ayan po lahat. Ang ating pong pag-aaralan ay, ang Diyos ba, may Diyos ba, at siya ba ay buhay? Pag-aaralan din po natin ang Holy Trinity. Ilan ba ang Diyos? Isa ba sila? Tatlo sila? Kung isa sila, bakit sila naging tatlo? Ano ang tama? Ang pangatlo, ang paglikha ng tao. Ano ba ang tao? Espiritu, kaluluwa, o laman at buto? Yan po ay pag-aaralan natin. Pag-aaralan din po natin ang heaven at ang hell, ang kalangitan at ang impyerno. Meron bang impyerno? May apoy ba sa impyerno? Ang impyerno po ba ay nag-aapoy ngayon, hanggang ngayon, o magpakailanman? Yan po ay pag-aaralan natin. And then, pag-aaralan din po natin ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Pag-aaralan din po natin yan, at ang pag-aaralan din po natin at makakapaganda tayo ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan pong malaman natin ito. Ito po ang fundamentals o basic o umpisa ng ating pagkakakilala sa Diyos. Kung hindi po natin kakilala ang Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng pananampalataya sa Kanya. Kaya napakahalaga po na tayo ay magkaroon ng pagtitiwala sa Kanya at umpisahan po natin na siya ay makilala. Kung hindi po natin siya makikilala at hindi tayo maniniwala na may Diyos, ang ating pong pag-aaral ay walang pakinabang. At hindi po tayo magkakaroon ng patience o tiyaga na mag-aral kung wala po tayong natutuhan o paniniwala sa Diyos. Kaya po, yan po ang umpisahan natin. So sa ating pong pag-uumpisa, sa susunod ninyong pagpunta rito, ay sisimulan na natin. Pagpunta po ninyo rito, kung anumang oras po ang inyong itatalaga, ay pag-aaralan po natin lahat ang nasabi natin. Inuulit ko po, tayo po ay Volunteers of Christ. Kami po ay hindi nagtatayo ng simbahan laban kaninuman. Kami po ay mga misyonaryo.
at kayo din po ay gusto naming maging misyonaryo. Ang ibig pong sabihin, hindi namin kayo pinaalis kung saan kayo simbahan na nagsisimba. Ito po ay gamitin lang natin na extra biblical activity para kay Lord. Pero ang priority po ninyo ay ang inyong simbahan. Ito po ay pag-aaral lang natin. Kaya wag po kayong magkaroon ng atubili sa inyong pagdalo dito. Hindi po kami nagre-recruit ng mga miyembro, hindi po kami nangungulekta, wala po tayong collection, wala tayong tithes offering, wala tayong love offering, wala tayong special offering. Ito po ay misyon ng aming buhay bilang misyonaryo sa pagmamahal namin kay Lord. Kaya wala po tayong dapat alalahanin. At yun po sana ang gusto naming maipangaral sa inyo, na sa mga matututuan ninyo sa darating na panahon sa ating pag-aaral, ito po ay ituro nyo rin doon sa mga wala pang kaalaman. Ituro nyo rin po doon sa mga naliligaw. At ituro nyo rin po doon sa mga tao na hindi naabot ng magandang balita ng Diyos. Kaya po sa ating pagbabalik sa susunod na araw o anumang schedule na inilaan sa atin o ginawa ninyong schedule na kayo ay magkatipon-tipon, bumalik po kayo uli dito at sisimulan natin ang unang pag-aaral. Ang simula po natin ngayon ay introduction lang na makilala nyo ako, ang aming ginagawa at lahat-lahat na. Marami pong salamat uli at pagnubayan kayo ng Diyos. Amen. Praise the Lord and God bless you.
Panginoon. Ilapit po natin ang ating mga puso. Tayo ay magpasaliksik dahil siya ang Diyos natin na buhay.